Irritable ka ba kapag nagigising dahil sa morning allergies? Mag-ingat tayo mga kapuso, lalong-lalo na sa mga exposed lagi sa maalikabok na kapaligiran. Pagbahing, pag-ubo at pangangati ng ilong ang mga kadalasang sintomas ng morning allergy. Samantala, bukod sa maalikabok na lugar, mas natitrigger umano ang morning allergy sa cosmetic products, sa mga pagkaing sensitibo sa katawan at maling pag-intake ng mga gamot tuwing umaga. Payo naman ng mga eksperto ugaliing maging malinis sa katawan at kapaligiran para healthy at hassle-free ang ating umaga. At para po mas talakayin pa ang kondisyon na yan, kasama po natin ngayong umaga si Dr. Rodante Roldan, isang ENT specialist. Good morning, Doc. Good morning, Tia. Dako, Doc, alam mo, isa ako sa mga biktima niyan Yung talagang tuwing umaga, laging binabahing or hinahatching. Bakit ba merong mga taong gano'n na nakakaranas ng sobrang pagbahing at runny nose, ganyan, tuwing umaga? 2 M lang. Either namana mo or minalas ka. Kasi sa environment ngayon, kahit wala kayong lahi ng allergy, pwede ka nang parang allergic rhinitis. So sa environment nakukuha, ano po ba yung mga dapat iwasan na environment kung nakukuha lang siya sa environment? Dust, pollen, molds, cockroaches. So it depends on what you're allergic to, kung ano yung makaka-trigger sa'yo. Pero hindi naman siya talaga nakaka-alarma in the sense na it's not a disease, it's just an allergy. It is a disease. Unfortunately, there's no permanent cure. The role of medicine is dapat yung kaya mong gawin yung mga dapat mong gawin, hindi ka uminom ng masyadong maraming gamot. So kung malala na, hindi ka na makatrabaho, hindi ka makapasok, maggagamot ka na. Ano ho ba, eto kanina, parang napasadahan natin yung ating mga remedies. Ano ho ba yung mga home remedies na pwedeng gawin para maiwasan lang? Yeah. Iwas is really alisin yung mga nakaka-allergy sa'yo. Pero pag meron na, anong magagawa mo? Inom ng maraming tubig para lumabnaw yung sipon mo at makalabas. Okay. So, tea and soup and steam inhalation based on studies, walang masyadong proof whether for or against. So, ang sa akin, kung hiyang sa inyo, it works for you, you can do it. So, you can drink the warm tea or chicken soup or any soup. Anything warm. Yeah. Okay. And then, steam inhalation para pag malapot na yung sipon mo. So, mag-iingat lang dahil baka mapasok kayo, ha? So, the proper way is, pakulo ng tubig, lipat sa lalagyan, tapos habang yung steam meron dyan, magkukulob ka. Magkukulob ng kumot. Not too near. Okay. Kasi baka mas mainit pa yung steam kaysa water. Yes, so ganito, parang bubuksan mo lang. Although ito franela kasi ito. Pero pwede rin tuwalya, diba? Pwedeng tuwalya lang. Okay, tapos, diba? Ganyan lang. Tapos ganyan. Magte-tent Okay, ka. kailangan lang kasi medyo mainit. Ito, naubusan lang ng steam. Tapos, Doc, ito naka-display kasi ito yung mga dapat iwasan natin. So, kung allergic ka, ang most common kasi is dust, molds, and cockroach, and pet hair, no? So, iwasan mo yung mga nagkakaipon nun. Mga carpet, rugs, mga fluffy, cute, stuffed toys. Tapos, kung pwede, yung mga pillows and mattresses, may mattress protector or mga hypoallergenic covers. Naku, pwede namang iwasan no? Yeah, Kailangan ang number lang 1 talaga, malaman mo kung anong trigger mo, tas iwasan mo kung ano ang trigger na yun. And pollution, so always keep it clean. Para naman maibsan kahit papano ang pahirap na ito. Yes. Tapos, Doc, thank you so much for sharing all this with us. At talagang gagawin ko to, Doc, ha? Maraming salamat. Pag malala na, after a week or 2 weeks, meron pa, or pag nagdudugo ng ilong, or may iba na naramdaman, konsulta na sa iyo. Kailangan kumonsulta agad. Maraming salamat po, Dr. Rodante Roldan, isang ENT specialist. Samantala, puntahan natin ngayon sila Ivan, Suzy, at Luan. Joy!